sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Morales. Ako nga pala si Binibining Antuon. Mula sa ika-10 grupo at kami po ang magtatalakay sa inyo sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa Aralin 5 na ang pamagat ay Mahusay na Pinuno, Anong Sekreto? Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang papel ng isang pinuno sa isang lipunan. Alam naman natin na ang mahusay na pinuno ay may kakayahang magpatakbo ng samahan, magbigay ng buong pusong suporta, at magbigay ng inspirasyon sa bawat tao, lalong-lalo na ay kaya nilang pamunuan ang isang organisasyon. Ang kasaysayan ay nagpapakita na ang kaunlaran ng isang bayan ay nakasalalay sa uri ng pamumuno. Sinasabi nga na nasa kamay ng pinuno ang kaunlaran ng bayan. Ang isang pinuno ay may mabigat na tungkulin, hindi lamang ito namumuno, kundi maging tagapayo, inspirasyon, at tagapangalaga ng kanyang nasasakupan. Layunin ng araling ito na tuklasin ang sekreto ng pagiging mahusay na pinuno. Hindi sapat ang talino at tapang lamang. Kinakailangan din ang puso at malasakit sa mga taong pinamumunuan. Ang tunay na pamumuno ay hindi umiikot sa kapangyarihan, kundi sa pagtupad ng tungkulin ng may kababaang loob, katarungan at pananampalataya. Sasanaysay na ang mahusay na pinuno ating mauunawaan na katulad ni Haring Solomon, ang isang mabuting leader o pinuno ay marunong humingi ng katarungan, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Ang kanyang desisyon ay batay sa katotohanan at hustisya. Ang sanaysay bilang isang uri ng tuluyan ay naglalayong ipahayag ang malinaw at walang kinikilingang mga ideya at kaisipan tungkol sa isang paksa. Sa pagkakataong ito, ginagamit ang sanaysay upang ipakita na ang sekreto ng isang mahusay na pamumuno ay ang pagkakaroon ng katarungan, malasakit at matatag na pananampalataya sa Diyos. Sanaysay ay isang uri ng akdang pampanitikan na naglalaman ng mga kaisipan, damdamin at opinyon ng manunulat hinggil sa isang paksa. Ngunit may iba't ibang uri ng sanaysay batay sa layunin at paraan ng pagkakasulat nito. May 3 pangunahing uri: tuluyang sanaysay, kritikal na sanaysay, at sanaysay na nagsasalaysay. Una, ang tuluyang sanaysay ay isinulat sa anyong prosa o talata, hindi sa tula o berso. Gumamit ito ng mga pangungusap at talata upang maipahayag ang ideya o karanasan na ng manunulat ng malinaw at maayos. Halimbawa nito ang sanaysay na ang mahusay na pinuno. Dahil dito ay binubuo ng mga talata na nagpapakita ng mga ideya tungkol sa pamumuno. Ang sanaysay na nagsasalaysay ay isang uri ng sanaysay na nagkukwento ng karanasan, maaring totoo o katang-isip lamang. Tulad ng isang kwento, ito ay mga tauhan, lugar, panahon, at banghay. Layunin nitong ibahagi ang karanasan na nagbibigay aral o inspirasyon. Halimbawa nito, ang araw na hindi ko malilimutan dahil isinalaysay dito ang isang makabuluhang karanasan ng manunulat. 3. Ang kritikal na sanaysay ay nakatuon ito sa pagsusuri at pagbibigay opinyon tungkol sa isang isyu, paksa, at akda. Ginagamitan ito ng matatalinong pag-aanalisa at lohikal na paliwanag upang maipakita ang malalim na pag-unawa sa manunulat. Halimbawa nito ang epekto ng social media sa kabataan dahil isinusuri nito ang mabuti at masamang dulot ng social media sa mga kabataan. Dito po ako sa inyong harapan para ipaliwanag kung ano nga ba ang mga salitang ginagamit sa usapan na may batayan. Unang-una, mahalaga ang gamit ng mga salita sa isang usapan. Maaaring batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at grupong kinakabilangan ng mga nag-uusap. Ikalawa, maiugnay sa kasanayan ito ang mabisyong konsiderasyon sa komunikasyon ni Dale Helms na may acronym ni speaking. Kakayahang komunikatibo. Tumutukoy ito sa kakayahan ng taong epektibong makipag-usap sa iba gamit ang wasto at angkop na wika. Hindi lang ito
basta marunong magsalita, kundi marunong pumili ng tanong ng tamang salita, tono, kilos at paraan na makikipag-usap ayon sa sitwasyon. Halimbawa, o kung nakikipag-usap ka sa guro, magamit ka magalang na pananalita. Kung kaibigan mo naman, mas malaya at casual ang pananalita mo sa madaling salita. Ang kakayahang komunikatibo ay ang kabuuhang kakayahan ng mga makipag-usap ng tama, malinaw at angkop sa kausap at sitwasyon. Isa itong bahagi ng kakayahang komunikatibo. Nakatuon ito sa kakayahang unawan at gamitin ang wika ayon sa konteksto o sitwasyon. Mahalaga dito ang pagkahulugan ng sinabi batay sa lugar, tao at oras ng usapan. Halimbawa, kapag sinabi ng guro, mainit dito, maaaring ibig niyang sabihin na buksan ang bintana o electric fan. Kaya kung hindi na diretsong sinabi o kapag sinabi mo maganda ka ngayon, depende sa tono at sitwasyon, pwede itong papuri o biro sa madaling salita. Ang kakayahang pragmatic ay ang kakayahang umunawa sa tunay na ibig sabihin ng wika base sa konteksto at sitwasyon. Speaking model ni Wilhelms. Una, speaking. Ikalawa, participant. Ikatlo, contents. And sequence, case, instrumentalities, norms, and genre. Lamang po, sana'y napulutan ninyo ito ng aral. Salamat sa panonood at pakikinig.